Martes ng hapon sa Doha, Qatar, nagulat ang mga residente sa paligid ng isang compound nang makarinig sila ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog na ayon sa isang lokal doon ay tila isang malakas na kulog ngunit sumabog sa lugar na ilang metro lamang ang layo sa kanyang tinitirhan. Yun pala ay galing ito sa bombang nilaglag ng mga Israeli fighter jet sa isang nakakagulat na pag-target sa mga Hamas leader na nagpupulong umano sa capital city ng Qatar upang pag-usapan ang mga termino sa peace deal ng Hamas at Israel ukol sa giyera sa Gaza. Agad namang inamin ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na sila nga ang may kagagawan ng aerial bombardment na ito. Subalit ang ginawa ng Israel ay hindi ikinatuwa ng gobyerno ng Qatar at sinabing tahasan itong paglabag sa soberanya ng kanilang bansa. Sinangayunan din ito ng maraming leader ng ibang bansa at sinabing below the belt na umano ang ginawa ng Israel. Sino-sino ang mga leader na napuruhan sa pananarget ng Israel? Bakit nila ito ginawa sa loob ng Qatar? Ano ang implikasyon nito sa hindi matapos-tapos na giyera sa Gaza sa pagitan ng Israel at Hamas? Ano naman ang posisyon ng Amerika sa ginawang ito ng Israel? At may posibilidad bang gumanti ang Qatar laban sa Israel? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Good Vibes. 15 fighter jets ang lumipad mula sa Neva Team Airbase Martes ng hapon na ang tanging misyon ay maglaglag ng bomba sa isang compound sa loob ng Doha, Qatar na ayon sa intel ng Mossad ay kung saan nagpupulong ang ilang Hamas officials. At ilang sandali lamang ay nagulantang ang kabisera ng Qatar matapos umalingaw-ngaw ang malalakas na pagsabog at nakitang umakyat ang makapal na usok mula sa isang complex na matatagpuan sa tabi ng Wokod Petrol Station sa Wadi Raudan Street, malapit sa West Bay Lagoon District. Ang lugar na ito ay isa sa mga pinakatanyag at dinadayong lugar. Dito rin makikita ang isang high-end na komunidad na nasa hilagang bahagi ng Doha. Batay sa mga beripikadong video at larawan, malinaw na makikita ang isang gusali na halos gumuho ang malaking bahagi matapos ang matinding pagsabog. Ang naturang gusali ay tinukoy ng militar ng Israel na siyang pinagkukublihan umano ng isang mataas na pinuno ng Hamas habang nakikipagpulong. Kinumpirma ng Israeli Defense Forces o IDF na sila ang nagsagawa ng tinaguriang precise strike gamit ang makabagong teknolohiya at precision-guided munitions. Ayon sa kanilang kumpirmasyon, ang 15 Israeli fighter jets na lumipad upang isagawa ang misyon ay gumamit ng 10 high-explosive munitions na sabay-sabay pinakawalan sa iisang target. Dahil dito ay marami ang naging katanungan kung bakit hindi na-detect ng Qatari radar ang paglipad ng mga Israeli jets sa kanilang himpapawid. At imposible ring hindi ito ma-detect ng radar ng US military base na nasa loob ng bansa. Gayong pawang American fighter jets ang gamit ng Israel. Hindi na bago para sa Israel ang ganitong uri ng operasyong militar. Mula pa noong 1981 Operation Opera kung saan winasak ng Israeli Air Force ang Osirak nuclear reactor ng Iraq hanggang sa 2007 Operation Orchard laban sa pasilidad nuklear ng Syria. Pinatunayan ng Israel ang kanilang kakayahan na makapasok at umatake sa loob ng mahigpit na depensang himpapawid ng kanilang mga kalaban. Ang kasalukuyang pambato ng Israel sa ganitong uri ng misyon ay ang mga F-35I Adir, isang special na bersyon ng F-35 stealth fighter na kinostomize pa ng Lockheed Martin para lamang sa pangangailangan ng Israel. Mayroon itong sariling software na maaaring gamitin sa electronic warfare na gawa mismo ng Israel at marami ang naniniwala na ginamit nila ito upang hindi ma-detect ng radar ng Qatar. Dahil sa napakaliit nitong radar cross-section, mas maliit pa kaysa ibon sa karaniwang tracking system na gagawa ng F-35I na maghatid ng mga precision strike nang hindi na didiskubre ng mga radar ng kalaban. Bukod sa stealth fighter jets, kilala rin ng Israel sa pagkakaroon ng isa sa pinakamalawak na hanay ng standoff weapons sa rehiyon. Isa na rito ay ang Delilah cruise missile na may kakayahang magpaikot-ikot sa ere bago umatake sa tamang target. Maaari rin nilang gamitin ang Rampage missile na dinisenyo para butasin kahit ang mga matitibay na struktura. At ganun din ang kanilang Spice-guided bomb kits na kayang umiwas sa interception sa pamamagitan ng terminal maneuvering. Dahil sa abot ng mga sandatang ito na may range na 150 hanggang 300 kilometers o higit pa, ayon sa mga eksperto ay posibleng inatake ng Israel ang Doha nang hindi man lang nakatawid ang mga Israeli jets sa himpapawid ng Qatar.
Mahalaga ring bahagi ng doktrina ng Israeli Air Force ang paggamit ng electronic warfare at cyber operations. Ang mga unit gaya ng Unit 555 at 8,200 Cyber Intelligence Brigade ay kilala sa paggamit ng real-time electronic attacks sa pamamagitan ng jamming ng mga radar, spoofing sa missile defense systems o cyber intrusions na pumipinsala sa command and control network ng Qatar. Posible na hindi man lang nagrehistro ng banta ang mga Patriot PAC-3 at NASAMS batteries ng Qatar, kaya hindi ito lumipad at ma-intercept ang mga paparating na eroplano ng Israel. Ang kawalan ng anumang scramble response mula sa Qatari Air Force ay nagpapahiwatig umano ng dalawang bagay ayon pa sa mga eksperto. Alinman sa napakalakas na electronic suppression ng Israel o may butas sa sistemang nakadepende sa early warning architecture na ibinibigay ng Amerika. Mahalaga ring isaalang-alang ang lokasyon ng Qatar. Posible na ginamit ng Israel ang air corridors ng Saudi Arabia o iba pang bahagi ng Gulf region kung saan inilungsad ang kanilang long-range munitions mula sa labas ng Qatari airspace. Dahil nasa Doha ang Al Udeid Air Base ng US, maraming analyst ang nagsasabing halos imposibleng maisagawa ang ganitong operasyon nang hindi man lang namamalaya ng Amerika. Ayon sa ilan, maaaring mayroong paumanhin mula sa Washington ang airstrike, isang maselang tsurya na lalong nagpapainit sa usapin at tiyak na hindi magsasalita ang US ukol dito. Kung alam man ng Qatar ang pag-atake, ngunit wala itong kakayahang tumugon. Ipinakita umano nito ang kahinaan ng maliliit na estadong umaasa sa imported na armas at teknolohiya ayon pa sa mga eksperto. Ngunit kung tuluyan ngang walang kamalay-malay ang Qatar, ipinakita rin ito ang isang nakapangingilabot na blind spot sa kanilang depensang panghimpapawid. Isang malaking kahihiyan matapos gumastos ng bilyon-bilyong dolyar sa pagbili ng Rafale, Typhoon, F-15QA jets at Patriot batteries. Ayon sa opisyal na pahayag mula sa tanggapan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang naturang operasyon ay ganap na inisyatiba ng Israel at hindi pinakialaman ng alinmang bansa, kabilang ang Estados Unidos. Sa kabilang banda, kumpirmado mula sa Hamas na kabilang sa tinamaan ng pag-atake ang kanilang negotiating delegation sa Doha, subalit nakaligtas ang pinakamataas na opisyal na naroon na si Khalil Al-Haya, isang Hamas chief negotiator at high-ranking member ng grupo. Ngunit hindi pa rin nakaligtas ang ilan nilang kasamahan na nasawi. 6 ang naiulat na namatay, kabilang ang isang opisyal ng Qatar na miyembro ng Qatari Internal Security Forces. Sa kanilang opisyal na pahayag, sinabi ng Hamas na kinukumpirma namin ang kabiguan ng kaaway na patay ng aming mga kasamang bahagi ng negotiating delegation. Ang hakbang na ito ay malinaw na patunay na si Netanyahu at ang kanyang gobyerno ay walang interes na makamit ang kapayapaan. Mula pa noong 2012, nananatiling host ang Qatar ng Political Bureau ng Hamas at nagsilbing mahalagang tagapamagitan sa pagitan ng Israel at Hamas, lalo na matapos ang pagsiklab ng kaguluhan noong October 7, 2023. 2 araw bago ang pag-atake, inanunsyo ng Hamas na tinatanggap nila ang ilang mungkahi ng Estados Unidos hinggil sa 60 days na ceasefire sa Gaza. Sa panukala, ilalabas ng Hamas ang lahat ng 48 na natitirang bihag sa Gaza, kapalit ng pagpapalaya ng mga Palestinong nakakulong sa Israel at formal na negosasyon para sa pangmatagalang tigil putukan. Pinaniniwala ang tinatalakay ng delegasyon ng Hamas sa Doha ang kanilang pinal na tugon sa naturang panukala nang biglang sumabog ang mga bomba. Ayon sa White House, agad silang naabisuhan tungkol sa operasyon dahil sa distansya nito mula sa Al Udeid Air Base, isa sa pinakamalaking pasilidad militar ng Amerika sa gitnang silangan. Gayunpaman, iginiit ni Pangulong Donald Trump na hindi siya sangkot sa desisyon. Sa kanyang pahayag sa Truth Social, sinabi niya, ang hakbang na ito ay desisyon ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, hindi sa akin. Nang ako'y maabisuhan, agad kong ipinag-utos kay US Special Envoy Steve Witkoff na abisuhan ang Qatar, ngunit huli na upang ito'y mapigilan. Dagdag pa ni Trump, ang Qatar ay matibay na kaalyado at kaibigan ng Estados Unidos. Nakakalungkot na naganap ito sa kanilang teritoryo. Tiniyak ko sa kanilang liderato na hindi na mauulit ang ganitong bagay. Bagamat ipinahayag niyang hindi sumang-ayon sa unilateral na pambobomba sa isang soberanyang bansa, binigyang diin ni Trump na ang eliminasyon sa Hamas ay nananatiling isang makatarungang layunin.
Mariing kinundina ng pamahalaan ng Qatar ang ginawa ng Israel at tinawag itong isang cowardly at reckless attack na hayagang paglabag sa soberanya ng isang estado. Hindi namin tatanggapin ang ganitong uri ng aksyon na naglalagay sa panganib sa aming seguridad at sa katatagan ng rehiyon, ayon sa pahayag ng Qatari Foreign Ministry. Samantala, kinundina rin ni UN Secretary General Antonio Guterres ang pambobomba at tinawag itong flagrant violation of Qatar's sovereignty and territorial integrity. Nagpahayag din ng pagkabahala ang iba pang bansang Arabo kabilang ang Saudi Arabia, Egypt at UAE na nakikitang ang insidenteng ito ay maaring magdulot ng malawakang destabilization sa Gulf region. Bagamat nakapokus ang operasyon sa Hamas, ang mas malalim na tanong ay kung paano maapektuhan nito ang relasyon ng Estados Unidos sa Qatar, isang bansang matagal nang itinuturing na mahalagang kaalyado ng Washington. Ang Qatar ay hindi lamang tagapamagitan ng Israel at Hamas, kundi tahanan din ng isa sa pinakamalaking US military base sa buong gitnang silangan. Ang anumang banta sa soberanya ng Qatar ay direktang naglalagay sa panganib sa mga interes ng Amerika at ng iba pa nitong kaalyado. Dagdag pa rito, ang pag-atake ay nagpapakita ng determinasyon ng Israel na tugisin ang mga lider ng Hamas kahit pa nasa loob sila ng isang dayuhang, soberanong teritoryo na inalmahan ng maraming lider ng mundo. Ayon sa Israel, ito ay isang precise strike na layong patumbahin ang mga lider ng Hamas na patuloy na nag-uutos ng mga pag-atake laban sa Israel. Ipinahayag ni Prime Minister Netanyahu at Defense Minister Israel Katz na noong Lunes pa nila inutusan ang kanilang mga puwersa na maghanda para sa opensiba bilang tugon sa dalawang magkasunod na pag-atake. Ang pamamaril na ikinasawi ng 6 na Israeli sa isang bus stop sa Jerusalem at ang pag-atake sa isang kampo militar sa Gaza City na ikinamatay ng 4 na sundalong Israeli. Lubos na makatarungan ang aming aksyon sapagkat ang mga pinunong ito ng Hamas ang nagplano at nagpasimula ng massacre noong October 7 at hindi tumigil sa paglulunsad ng mga pag-atake laban sa Estado ng Israel at sa aming mga mamamayan, ayon pa sa kanilang pahayag. Isang mataas na opisyal ng Israel ang nagsabi na kabilang sa kanilang mga target na nasa Doha ay sina Khalil al-Haya na punong negosyador at exiled leader ng Hamas at si Zaher Jabarin na leader mula sa West Bank na ngayon nasa labas ng bansa. Mariing kinundina ng Hamas ang ginawa ng Israel at tinawag itong isang karumal-dumal na krimen at tahasang agresyon at hayagang paglabag sa lahat ng international na batas at alituntunin. Ayon sa kanilang pahayag, nakaligtas ang mga pangunahing leader kaya bigo ang Israel sa kanilang misyon. Dagdag pa ng Hamas, itinuturing nilang kasamang may pananagutan ang administrasyon ng Amerika dahil sa patuloy nitong suporta sa pondo para sa militar ng Israel. Sa ngayon, malinaw na ang insidenteng ito ay higit pa sa isang taktikal na opensiba laban sa Hamas. Ito ay nagbubukas ng bagong kabanata ng tensyon na maaaring magpabago sa peace situation sa gitnang silangan. Ang pag-target sa negotiating delegation habang kami ay nakikipag-usap tungkol sa panukala ng Pangulo ng Amerika ay malinaw na patunay na hindi interesado si Netanyahu at ang kanyang gobyerno sa anumang kasunduan, ayon pa sa pahayag ng Hamas. Sa halip, sinasadya nilang hadlangan ang lahat ng pagkakataon para sa kapayapaan at sirain ang pandaigdigang pagsisikap. Bago pa man ang pambobomba, binalaan na ni Defense Minister Israel Katz ang mga lider ng Hamas na naninirahan sa ibang bansa na sila ay wawasakin kung hindi nila papalayain ang mga bihag at ihihinto ang kanilang mga pag-atake. Nagpahayag ng matinding pagkondina ang pamahalaan ng iba't ibang bansa sa ginawang ito ng Israel. Sa Europa, sinabi ni French President Emmanuel Macron na ang pambobomba ay hindi katanggap-tanggap anuman ang dahilan. Samantalang, nagbabala si UK Prime Minister Sir Keir Starmer na maaaring humantong ito sa mas malawak na tensyon sa rehiyon at muling nananawagan para sa tigil putukan sa Gaza at agarang paglaya ng mga bihag. Maging si Pope Leo XIV ay nagpahayag ng pagkabahala. Ang buong sitwasyon ay lubhang seryoso, aniya, sa mga mamahayag. Sa Israel naman ay nagdulot ng panibagong pangamba ang balita sa mga pamilya ng 48 bihag na hawak pa rin ng Hamas, kung saan 20 ang pinaniniwalaang buhay pa. Nanginginig ako sa takot. Ayon pa sa ina ng isang hostage na hawak pa rin ng Hamas. Maaaring sa mismong sandaling ito, pinapatay na ni Netanyahu ang aking anak. Bakit niya pilit winawasak ang bawat pagkakataon ng kasunduan? Ayon pa sa kanya.
Nagpahayag din ng pagkabahala si Israeli opposition leader Yair Lapid. Hamas members deserves death aniya. Ngunit sa puntong ito, kailangang ipaliwanag ng gobyerno kung paano hindi magdudulot ng kapahamakan sa mga bihag ang aksyon na ginagawa ng IDF at kung isinaalang-alang ba talaga nila ang kanilang kaligtasan. Sa katunayan, bukod sa mga politiko ay marami na rin mga sibilyan ng Israel ang hindi napabor sa patuloy na pakikipaggera ng Israel sa Gaza. Ayon sa survey, marami ng Israeli ang gusto ng ceasefire sa Gaza upang maibalik na ang natitira pang hostages na ilang taon ang hawak ng Hamas. At ang iba sa kanila ay nagpahayag na rin ng pagkaawa sa mga sibilyan sa Gaza, lalo na sa mga kabataan at matatanda. Ayon pa nga ng iba sa kanila na ang aksyon ni Prime Minister Netanyahu at ng IDF ay hindi sumasalamin sa kagustuhan ng lahat ng mamamayang Israeli. Maging ang ibang Jewish community sa Europa at Amerika ay nagpahayag na rin ng pagkadisgusto sa patuloy na gera sa Gaza dahil sa dami na umanong buhay ng mga sibilyan ang nadadamay, bukod pa sa mga hostage na hindi pa rin nakakauwi. Sa panig ng Qatar, hindi opsyon ang direktang pagganti laban sa Israel dahil hahantong lamang ito sa mas malaking gulo sa gitna ng silangan. Ang tanging magagawa nila sa ngayon ayon sa mga eksperto ay ang kundinahin ang pag-atake at makuha ang simpatsya ng ibang bansa sa pagkundina sa ginawa ng Israel na pananarget sa loob ng isang sovereign country. Ang pag-atake ng Israel sa Qatar ay hindi lamang nagpatindi sa umiigting na tensyon sa gitna ng silangan, kundi malinaw ding nagbukas ng mas malaking panganib ng malawakang digmaan. Ang paglabag ng soberanya sa isang bansang matagal nang itinuturing na tagapamagitan sa kapayapaan ay nagdudulot ng pangamba na ang hinahangad ng tigil putukan at diplomasya ay unti-unti natatabunan ng mga pagsabog ng baril at bomba. Sa huli, ang tanong na nananatili, hanggang saan pahahantong ang sunod-sunod na hakbang na ito ng Israel bago tuluyang sumabog ang mas malaking digmaan na walang panalo at tanging mga inosenteng sibilyan ang tunay na magdurusa. Kaya abangan na lang natin ang mga susunod na tagpo sa mga darating na araw at linggo. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.